Noong March 22, 2013, bandang alas 6 ng umaga sa isang construction site sa Xinbaijiang District, Chengdu, China, ay may isang worker ang nakapansin sa isang abandonadong suitcase at mga bag. Unang akala niya ay mga basura lang to na basta na lang itinapon. Isa-isa naman niyang binuksan ang mga bag para suriin. Pero nagulat na lang siya kung ano ang nasa loob. Katawan pala ito ng isang babae. Kaya tumawag na siya ng mga pulis. Tinatansya din nila na nasa 9 na piraso ang bilang ng mga parte na hinihinalaan nilang sa iisang tao lamang. Later sa investigasyon ay nakumpirma nila kung sino ang kaisa-isang salarin. Ang nakakagulat ay isa din itong babae. Siya si Liu Xiaomin, 29 na taong gulang at isang law graduate. At hindi makapaniwala ang lahat kung bakit niya ito nagawa. Kaya aalamin natin ngayon ang mga significant events kung bakit niya nagawa ang krimen. Tara, samahan niyo ako muli at isa-isahin natin ang kaso ni Liu Xiaomin. Si Liu Xiaomin ay ipinanganak sa isang rural town sa Suining Sichuan Province ng China. Siya naman ang panganay na anak at may nakababata pa siyang kapatid na si Liu Xiaolong. Ang kanilang ina na si Li Huaqiong ay isa namang elementary teacher. Simula pa noong mga bata pa sina Xiaomin ay ang kanilang ina na ang naging main breadwinner. Pero kahit na isang guro ang kanilang ina, ay inilarawan naman ang pamilya nila na isang poor class family. Ang ina lang kasi nila ang mag-isang nagtatrabaho. Ito ay dahil na rin paralisado ang kanilang ama. Kaya hindi din naging sapat ang kinikita ng kanilang ina sa pagtuturo para sa mga gastusin nila sa bahay at medications ng kanilang ama. Si Xiaomin ay lumaki naman na isang matalinong bata, kaya madalas siyang naging top student sa kanilang paaralan. Pero sa kabila nito, noong isa ng kabataan si Xiaomin ay inilarawan naman siya ng kanyang mga kamag-anak na isang dalagang mayroong masamang pag-uugali. Madalas kasi siyang nakikipag-alitan sa mga kamag-anak nila. Kahit mismong ina niya ay nagkaroon din sila ng physical conflict. Madalas ding nagrereklamo noon si Xiaomin kung bakit daw masyadong mahirap ang pamilya nila. Noong nakapagtapos naman siya sa high school, ay nag-aral naman si Xiaomin sa Southwest Petroleum University sa Shandong District ng Chengdu, China. At kumuha naman siya dito ng law major. Ang uncle na rin niya ang nag-covered sa kanyang tuition fee. Bihira na lang kasi siyang napapadalhan ng kanyang ina dahil nga pinapaaral pa din ito ang kanyang bunsong kapatid at may medications din ang kanilang ama. Habang nag-aaral na siya sa college, ay inilarawan naman siya na isang introverted na dalaga, kaya hindi din siya nagkaroon ng malapit na mga kaibigan. Pero nung siya ay nasa junior college na, ay nagkaroon na siya ng nobyo. Pareho naman silang nakapagtapos noong 2007. At ang kanyang nobyo ay naging guro na sa physical education. Pero si Xiaomin ay hindi pa nakahanap ng suitable job sa malapit. Kaya doon na lang siya nag-apply sa malayo, sa Tianshui, Gansu. Nakapagtrabaho naman siya dito sa PetroChina Company, kung saan ay may annual salary siya na 100,000 yuan. At naging masaya na ang kanilang ina dahil sa wakas ay may katuwang na siya sa mga gastusin sa kanilang pamilya. Ngunit dahil na rin sa long distance ay hiniwalayan na si Xiaomin ng kanyang nobyo. Kaya minsan ay naging malungkutin na ang dalaga. At dumagdag pa na dumating ang panibagong pagsubok sa buhay niya. At ito ay nangyari noong isang gabi na nagkaroon ng business party ang kanilang kumpanya. Ang party na ito ay idinaos sa isang hotel. At matapos nito, noong pumasok na si Xiaomin sa kanyang hotel room, ay naabutan na lang niya dito ang kanyang company leader. At hindi agad siya nakatakbo bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Pinilit naman siya ng leader na makipagromansa. Ngunit hindi na nakatanggi pa si Xiaomin dahil pinangakuan siya nito ng promotion. Kaso, matapos ng gabing yun at ilang buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin siya nagkaroon ng promotion.
Kaya ang ginawa ni Xiaomin ay siya na ang dumistansya sa kanyang boss. Pero kalaunan ay nalaman na lang ng asawa ng boss ang namagitan sa kanila at pinahiya siya nito sa harap ng mga katrabaho nila. Hindi na makayanan pa ni Xiaomin ang mga nangyari sa buhay niya at kahihiyan. Kaya nag-resign na lang siya sa trabaho. At hindi niya naisip na malaki pala ang epekto nito sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin niya ipinaalam sa kanila kung bakit siya nag-resign. Sinabi lang niya na hindi pa rin daw siya naka-adapt sa climate doon sa Tianshui. Nagkakahalaga naman ng 60,000 yuan ang naiwang savings ni Xiaomin na unti-unti na din niyang nauubos. Kaya para makasave siya sa expenses, ay umuwi na lang siya sa hometown nila sa Suining Sichuan Province. Pero dahil sa agaran niyang pag-resign ay nalungkot at nadismaya ang kanyang ina. Iniisip nitong sinayang lang ni Xiaomin ang trabahong yon dahil lang sa rason na hindi niya nagustuhan ang klima doon. Dahil sa madalas nilang alita na mag-ina, kaya tumagal lang ng 2 buwan ang dalaga sa kanilang hometown. At muli na siyang bumalik sa Chengdu, malapit sa university kung saan siya nag-aral noon ng college. Ngunit simula pa lang ito nang mapagsubok niya. Hindi pumabor kay Xiaomin ang pagkakataon. Gusto sana niyang makapasok agad sa mga high-paying company, pero wala pa ring tumanggap sa kanya. May mga low-paying company naman, kaso hindi niya sinubukan dahil sa mababa lang ang sahod. Dahil sa kawalan niya ng trabaho, ay hindi niya namamalayan na unti-unti na pala siyang na-depressed. Sa edad niyang 29 ay nasa tamang edad na sana siya na mag-asawa. Kaya gusto na sana ni Xiaomin na magkaroon ulit ng nobyo na mayroon sanang high education level. Kaso sa panahong to ay wala nang nanligaw sa kanya. Iniisip din niya na kaya hindi rin siya natatanggap sa trabaho ay dahil sa kanyang insufficient master's degree. Kaya napagplanuhan ni Xiaomin na mag-review sa postgraduate examination para makakuha na siya ng master's degree. At marami pa sana siyang plano para sa kanyang kinabukasan. Pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nilulubayan ng mga pagsubok. Nalaman ni Xiaomin na bago pa lang na-diagnose ng breast cancer ang kanyang ina na si Li Huaqiong. Kaya 2 na ang may sakit sa kanyang pamilya. At dahil dito, ay napilitan na lang siya na i-give up ang kanyang postgraduate examination para maalalayan niya ang kanyang ina sa treatment nito sa Sichuan Cancer Hospital sa Chengdu. January 2013 naman, ang simula ng radiotherapy treatment ng kanyang ina sa Sichuan bilang isang external patient. At nagrenta naman ang mag-ina ng isang maliit na kwarto sa isang guest house malapit lang sa ospital para temporaryong tirhan nila habang ongoing pa ang therapy. Ngunit noong March 19, si Liu Xiaolong na kapatid ni Xiaomin ay nagtaka na lang kung bakit hindi na niya makontak pa ang kanyang ina at kapatid na nasa Chengdu para sa radiotherapy treatment. Kaya sa araw ring ito ay agad nag-file si Xiaolong ng emergency leave sa kanyang kumpanya at nagtungo agad sa Chengdu para hanapin ang kanyang ina at kapatid doon. Pero bigo niyang mahanap ang mga ito. Kaya noong March 20 ay humingi na ng tulong si Xiaolong sa Chengdu Police. Ngunit bigo rin nilang mahanap ang dalawa. Pero noong March 22 ay rumisponde rin ang ibang grupo ng mga pulis tungkol sa isang nakababahalang report doon sa construction site kung saan isang suitcase at mga bag ang natagpuan na may laman palang mga parte na obviously ay sa iisang babae lang. Una ay wala pang nakakaalam kung connected ba ang insidenteng to sa missing incident na inireport ni Xiaolong. Sa araw ring to ay nalocate na rin ng mga pulis ang kinaroroonan ni Xiaomin. Natagpuan nila ito sa Chengdu District sa isang maliit na apartment na unang inupahan noon ng dalaga sa Chengdu. Pero ang katanungan ng mga pulis ay kung nasaan kaya ang kanyang ina. Sinabi lang ni Xiaomin sa kanila na wala daw siya alam sa kinaroroonan ng ina. Ngunit ang pinagtataka ng mga pulis ay kung bakit magulo ang kanyang anyo at may mga maliliit pa na talsik ng go ang kanyang katawan at damit. Ang nakababahala ay parang wala sa sarili si Xiaomin
noong tinanong siya ng mga pulis at nakangisi lamang. Later, through testing ay nakumpirma na ang mga mansa ng Go na nakita sa katawan ni Xiaomin ay bloodstain pala ng kanyang ina na si Li Huaqiong. At eventually ay nagtungo na rin ang mga pulis sa isa pang kwarto na inuupahan noon ng mag-ina sa guest house malapit sa ospital. Hinihinalaan nila na ang kwartong ito ay isang crime scene dahil natagpuan pa nila dito ang maraming talsik ng Go sa sahig, dingding at mga gamit sa bahay. Kaya inimbestigahan na din ng mga pulis ang surveillance video. At nakita nga nila na alas 8 ng gabi noong March 19 ay nakita pa ang mag-ina na pumasok sa kwarto. Pero bandang alas 2 daw ng madaling araw, si Xiaomin ay muling nakita sa surveillance na pabalik-balik sa hallway na may dalang mga balde, basin at map. Pero matapos nito ay hindi na siya nakita pang lumabas sa building. At sa araw ring ito ay sa wakas, nakarating na sa kaalaman ng investigating team ang report tungkol sa katawan na natagpuan doon sa construction site. At by comparison ay nakumpirma na nila na ito nga ay si Li Huaqiong, ang ina ni na Xiaomin at Xiaolong. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin final na ma-point out nila si Xiaomin bilang major suspect. Ito ay dahil hindi kasi nakita sa surveillance kung paano niya inilabas ang katawan. Ang nakita lang kasi sa surveillance ay noong papasok na sila sa kanilang kwarto at noong si Xiaomin ay nagpabalik-balik sa hallway na may dalang balde at map. Kaya naging palaisipan sa mga pulis kung si Xiaomin nga ba ang may sala o baka may kasabwat siya. At kung siya man, ay kung ano kaya ang motibo niya at paano niya na-transport ang mga bag na hindi nakikita sa surveillance. Nasa kustodiya na nila si Xiaomin for interrogation pero hindi pa rin siya nagsasalita at umaamin. Dahil dito, ipinatawag na rin sa police station ang tiyong ni Xiaomin. Dahil ang tiyong lang kasi nila ang close at nire-respeto noon ni Xiaomin sa lahat ng mga kamag-anak nila. Sa araw ring to ay pumasok na ang kanyang tiyong sa interrogation room. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Xiaomin. Kaya ipinalabas na ng kanyang tiyong na kumain lang daw sa labas ang mga pulis. Which in reality ay nasa labas lang pala ang mga ito sa interrogation room at nakikinig. Sa pamamagitan ng mahinahong pakiusap ng kanyang tiyong ay saka lang umamin si Xiaomin. Ayon pa ni Xiaomin na gabi pala noong March 19 ay sa wakas kakatapos lang ng 2 months treatment ng kanyang ina. At napagplanuhan naman ito na isasama siya sa hometown nila sa Suining. Pero tumutol noon si Xiaomin dahil marami pa daw siya plano sa kanyang buhay. Hanggang sa nag-alitan na lang daw sila at napunta ang kanilang pagtatalo sa kanyang pag-resign noon sa trabaho. Noong oras daw na yon ay hindi na niya makontrol pa ang sarili. Hanggang sa sinigawan na lang daw niya ang ina dahil sa pagiging mahirap ng pamilya nila, pagkakaroon ng paralisadong ama at pagkakaroon din ng cancer ng ina. At lahat-lahat na lang ng paghihirap nila ay isinumbat ni Xiaomin sa kanyang ina. Mataas naman daw sana ang kanyang grado, pero bakit pa napunta sa ganitong sitwasyon ang kanyang buhay? Dagdag pa ni Xiaomin na during sa dispute nila ay nagkataon daw na binabalatan niya ang prutas at may hawak siyang kutsilyo. At noong oras na yon ay hindi na niya makontrol pa ang kanyang emosyon hanggang sa inatake na lang daw niya ang kanyang ina gamit ang hawak niyang kutsilyo. At on the spot ay natuluyan daw ang kanyang ina. Nataranta daw siya noong oras na yon dahil bigla na lang bumulwak ang Go at malapit nang lumabas sa siwang ng pintuan. Kaya agad daw niya itong hinarangan ng kumot. Si Xiaomin din ang nagtransport sa katawan sa labas. Kaya pala hindi siya nakita sa surveillance. Ito ay dahil doon siya dumaan sa backdoor na hindi sakop sa range ng surveillance camera. Saka daw siya sumakay ng taxi at itinapon ang mga bag doon sa construction site. Matapos umamin ni Xiaomin ay umiyak na lang ang kanyang tiyong at hindi ito makapaniwala sa krimen ng kanyang pamangkin.
Kapatid pa naman sana ng kanyang Chong ang biktima. Pagkatapos nito ay dinala na rin ng mga pulis ang dalaga sa construction site para kumpirmahin na nito mismo ang katawan. Pero ang nakababahala ay parang wala sa sarili si Xiaomin habang itinuturo niya ang katawan ng ina. Kaya siya ay pinaghihinalaan na mayroong sakit sa pag-iisip. Pero agad ding nabisto ang kanyang pagpapanggap. Ayon pa mismo ng kapatid niyang si Xiaolong ay wala daw sakit sa pag-iisip si Xiaomin. At isinalaysay na rin ng binata kung ano ang pag-uugali noon ng kapatid niya. At naniniwala si Xiaolong na nagpanggap lang si Xiaomin na may sakit sa pag-iisip upang hindi siya humarap sa legal na pagpaparusa sa kanya. At kalaunan ay napatunayan na wala talagang sakit sa pag-iisip si Xiaomin noong ginawa niya ang krimen. At obligado siyang humarap sa kanyang criminal responsibility. Eventually, sa huling araw ng trial ay napatunayan na siyang guilty at sinentensyahan siya ng life imprisonment. At matapos nito, sa later interview niya sa isang reporter, ay nagsisisi na si Xiaomin at sinabi niyang hindi daw niya tinahak ng maayos noon ang sarili niyang landas. At humingi na rin siya ng patawad sa kanyang pamilya. Umaasa din siya na sana daw ay hindi na siya habang buhay na kamumuhian ng kanyang kapatid. At sana ay aalagaan daw ng kanyang kapatid ang naiwan nilang ama. Nakakalungkot at nakakagulat man ang pinagdaanan noon ni Xiaomin, ay wala pa rin kapatawaran ang ginawa niyang krimen. Nawalan lang siya ng pagmamahal at pasensya sa kanyang sariling pamilya. At dito nagtapos ang kwento ng kaso ni Liu Xiaomin. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Shanelyn Besario, Brezki, Elew Kabukulan, Ray Vargas, Lady Isa, Patricia Ora from Japan, Esperanza Bearman from Los Angeles, California, V-World Cyprus, Christina May, Elma Machico, Lisa the Explorer from Netherlands, Alia Atabay, Mia Raimundo, Santina, Jezebel, Pogimi, Meche Chai at Manuel Ong.